Naranasan mo na ba na mapabilang sa isang grupo na kung saan ay tila ipinangalanda ka ng pamunuan na may mga alituntunin kang kailang sundin, may mga bagay kang dapat gawin, mga pagkain hindi kainin, dapat kainin, mga bagay na tila napakahabang talaan na kung saan ay yun ang kailangan mong gawin upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pwes, yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang talatang ating himay-himayin sa araw na ito ay hango mula sa Galatians chapter 5 verse 1, and it reads, "It was for freedom that Christ set us free. Therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery." May the Lord add blessing to the reading of His Word. Bago tayo magpapatuloy, tingnan natin yung konteksto na kung saan ay sinulat ito ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Noong mga panahong ito, wala na po sa mundong ibabaw ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po noon ay ang mga alagad ay nagpatuloy na sa gawain sa sinimulan ng Panginoon upang sa gayon ay may palagana po ang magandang balita. Subalit, napansin po ni Pablo na kung saan ay ang mga taga-Galacia sa panahon na kung saan ay naranasan na po ang muling pagkabuhay ng Panginoon, pinipilit po ng mga Judaizers, ika nga, ng mga mananampalataya nung araw ng mga Hudyo, na kung saan ay ibinabalik nila ang mga mananampalataya doon sa pamantayan na kanilang sinusunod. Ang circumcision kahit na po sa mga hintil, ibig sabihin po nun, hindi po sila mga Hudyo. Kaya nga po dito sinabi po ni San Pablo, sandali, ang ginawa ni Kristo Jesus ay ganap na. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Hindi na kailang dagdagan pa, hindi na kailang dugtungan pa ang ginawa ni Kristo Jesus sapagkat okay na po. Wala na tayo sa lumang tipan, tayo ngayon ay nasa bagong tipan. Kaya nga po dito po, may sidhing ipinapalaala ni San Pablo na kung sakasakaling babalik tayo sa lumang kaparaanan na ating sinusunod ang mga patakaran, literal na sinusunod ang Ten Commandments, ibig sabihin, nawala ng saysay ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng kaligtasan hindi lamang sa kasalanan, kung hindi maging sa mga pamantayan, sa mga alintuntunin na mapapansin natin na itinuturo noong panahon ng lumang tipan. Kaya purihin ang Panginoong Diyos sapagkat mamagitan ni Jesus, tayo ngayon ay nakapagpanumbalik na sa Kanya. Hindi na tayo naging alipin ng mga kaparaanan na kung saan ay hindi naman talaga natin kayang gawin sapagkat ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pagtanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya ng kaligtasan na kaloob sa atin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya yan ang ating mapanghawakan. Ika nga sa John 10:10, "I came that they may have life and have it abundantly." Kaya kaibigan, kapatid, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na kung saan ay pinagpipilitan sa iyo na gawin at hindi dapat gawin ang mga napakaraming mga bagay, panghawakan natin ang ginawa ni Kristo Jesus. Panghawakan natin ang kanyang pangako na kung saan ay siya lamang po ang ating susundin. Anumang bagay na ating gagawin sa ating kapwa, dapat ito ay magmumula sa isang puso na nagpapasalamat sa Panginoon, isang puso na may kagalakan sapagkat tayo ay niligtas niya at ang ating kabutihang gagawin sa ating kapwa ay alinsunod sa kanyang patakaran, alinsunod sa kanyang kautusan na mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, kami ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat tunay nga po o Diyos ang inyo pong biyayang kaloob sa amin, ang kalayaan sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na Hesus Kristo ay amin pong natamo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin po namin ang inyong kalooban sa pang-araw-araw. Bigyan niyo po kami ng kauhawan na saliksikin po namin ang iyong muka. Bigyan niyo po kami ng uhaw, O Diyos. Aralin ang iyong salita, ipamuhay, Panginoon, anuman ang iyong naisin para sa bawat isa sa amin. Patuloy kami nagpupuri, patuloy kami nagpapasalamat sapagkat tunay nga po, ikaw ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.